July 5, 2026, pasado alas 9 ng gabi, makikita na isang lalaki ang pumasok sa tinutuluyang apartment ni Marian. Maya, maririnig ang pagkalabog at sigaw sa loob ng bahay. Wala pang 10 minuto, makikitang kumakalipas na ng takbo palabas ng bahay ang isang lalaki. Ang mga kapitbahay nabulabog ng pangyayari kaya agad silang sumaklolo. Mabilis na isinugod sa pinakamalapit na ospital si Marian. Napagulong na lang po kami sa pag-iiyak, lalo po yung nanay ko lang napagulong din po kasi nga hindi akalain namin na gano'n. Mapagbakal, maaasahan at maaruga. Ganyan kung ituring ng kanyang pamilya ang 24 na taong gulang na si Marian. Bilang kapatid po siya, kami po ay parang mag-best friend na rin. No? Pag nangailangan siya ng tulong, ginagawa ko naman po. Pag naman kami nanghingi din sa kanya ng tulong, nagbibigay naman din po. Kaya tulungan po kami, mabait po talaga siya. Umaga noong July 5, huli raw nakausap ni Maricar ang kanyang kapatid na si Marian. Sa mga sandaling iyon, nag-aasikaso si Marian ng kanyang ina-applyang trabaho abroad. Tinanong ko pa po siya, sabi ko, anong balita sa interview mo? Tapos sabi niya, second batch daw sila. Tapos yun po yung hulit chat na po namin. Gabi ng July 5, laking gulat ni Maricar sa natanggap na balita. Dinala na raw sa ospital si Marian. Ang nagdala po sa ospital yung anak po nung may-ari ng boarding house po. Yun na lang po yung tumawag sa amin gamit po cellphone ng kapatid ko. Yun po, kaya po nalaman po namin na nasa ospital siya. Walang silayang na oras si Maricar at agad siyang pumunta sa ospital kasama ang kanyang ina. Kita po namin na duguan, na po yung pinakaulo niya. Puro benda, sa ulo po kasi siya pinuro. Tapos maraming pasa dito. May din siya ng sakal kasi baka bakat po yung sa katawan niya. Sa ospital, malalantad ang nakagigimbal na katotohanan. Ang lalaki na nakit kay Marian, walang iba kundi ang mismong bayaw niya na si Erwin Thomas Caparas. Ang isa pang ate ni Marian na si Marina ay dating live-in partner ng suspect na si Erwin. 10 years na po kami nagsasama. And masipag naman po siya magtrabaho. Sa 10 taon nilang pagsasama, nagbunga ng 2 supling ang kanilang pagmamahalan. Si Marina at kanyang mga anak saksi raw sa pagiging violente ni Erwin. Hindi po siya nakapag-inom, nagwawala po. Pati po mga anak ko binubugbog niya. Ang kanilang love story, hindi na always happy ending. April 2026, tuluyan na niyang iniwan ng kinakasamang si Erwin. Hiwalay na po. Ayoko na nga pong balikan. Umaga noong July 5, 2026, gustong makipagkita ni Erwin kay Marina kung hindi, sasaktan din mo nito ang kanyang sarili. Nagsisend na po siya ng picture sa mga pinsan na naglalaslas po. Kung ano po sinasabi niya sa akin, pagbabanta nung nung time na yon. Hindi ko po iniintindi. Sabi, makipag-usap daw po ako sa kanya. Sabi ko po sa kanya, hayaan na lang niya ako. Kinagabihan ng parehong araw, may tumawag kay Marina. May tumawag po sa akin nung kapatid ko nga po. Laking gulat ni Marina na ang nanakit kay Marian ang hiniwalayan niyang live-in partner na si Erwin. Ang sabi po, pinasok daw po bahay noon, kapatid ko. Bagay ko, sino po ang pumasok sa kanya? Yung nakilala po nung kapatid ko, sinabi po ko anong pangalan. Erwin Caparas daw. Sabi ko, dati kong asawa yan. Sabi ko, dating kinakasama ko yan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel